Good evening, everyone. To be continue tayo sa aking my life, my OFW life story. Nung nahatulan ako na 50 hagupit, nakipag-ariglo yung amo ko na tumawad siya na nakiusap. Palibhasa, siyempre, Arabiana din yung amo ko. So, tagaron siya. So, nakiusap siya na tawaran. Tinawaran niya yung hatol sa akin na 50 hagupit ng kalahati. So, ang nangyari doon, 25 na lang yung ipinataw sa aking parusa. So, 25 na hagupit, alam nyo guys, yung 25 hagupit na yun, sobrang na talagang naging bahili talaga yung puwet ko. Totoo yun. Nakakaiyak. Masakit. Ano yun, yung dulo ng patpat niya na parang malambot yung katawan nung patpat. Tapos ang dulo niya bilog na bato. Ano yung simento siguro yun na bilog na nakalagay sa dulo ng patpat na malambot na parang umaano siya na, anong tawag doon, nagbabounce sa puwet mo, natudutod. Pag tinodo niya, alam mo, parang saglit lang yun, 25, saglit lang yun. Sa bilis ng hagupit, nakatalikod ako, nakaharap ako sa pader, nakaupo ako ng parang paluhod, na tapos yung dalawang kamay ko yung nakaganyan sa pader, nakatalikod ako, na habang ako'y pinapalo, hinahagupit ako. Yung saglit lang yun. Alam nyo guys, kinabukasan, sobrang talaga nagbahilit talaga yung puwet ko. Sobrang sakit. Yun yung hatol na talagang hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Napakasakit yung nangyari sa akin, pero alam mo, pinakamasaklap, hindi pa rin ako nakauwi. Hindi ko pa rin na-fix yung problema dito sa Pilipinas. Tapos tuluyan na nagtanan yung aking anak. Hindi na siya nakatapos ng college. Fourth year college yun. Isang sim na lang sana. Graduated na siya ng HRM. Yun ang course na kinuha niya. Na ilang taong ko siyang sinuportahan nang nagtiis ako ng hirap sa ibang bansa. Pero pinakamasakit nga na nangyari, hindi pa rin ako nakauwi. Kasi sa hirap na matagal ang process kasi may problema ang amo ko sa immigration. Hindi ganun-ganun kadali sila makapagpauwi. Hindi ko alam na ganun pala, na hindi sila, akala ko kasi pag ginawa ko yun na kunwari mag-suicide ako, mapapauwi agad ako kinabukasan, pwede na nila akong pauwiin. Hindi nangyari yun guys. Hindi rin ako nakauwi. Nahatulan pa ako ng hagupit na hindi naman ako nakauwi. Yun talaga strategy ko lang yun na kunwari maglason. Pero hindi naman totoo. Vitamin lang yun eh. Pero hindi rin ako nakauwi guys. Yun ang nangyari hanggang sa yun, nawala na ng saysay yung aking paghihirap na mapagtapos siya ng pag-aaral. Hanggang sa siya ay yun, nabuntis na yung aking anak na panganay. Tapos sa totoo lang, hindi naman talaga yung napangasawa niya, hindi rin naman siya okay. Kasi lagi na lang silang nag-aaway. Sobrang dagok, sobrang hirap. Sabi ko nga, ba't ganun? Ano bang kasalanan ko? Bakit ganun? Sobrang hirap. Pero hanggang sa tumagal, natanggap ko na rin. Matagal ako nakauwi nun, siguro mga 3 years pa bago ako nakauwi dito sa Pilipinas ulit. Hanggang sa nang umuwi ako, may anak na siya. Dalawa lang yung anak ko, yung bunso ko naman high school na. Pero hindi rin nakapagtapos kasi alam nyo guys, ano siya, parang siyempre nagharap din ng kalinga ng magulang. Na barkada siya, hindi ayaw na niya mag-aral ng high school.
Hindi siya nakatapos ng high school hanggang sa 17 years old yata, yun 18. Nagtana na rin siya, hindi na rin siya nakapagtapos. Yun ang buhay ko na napakasakit. Isa akong ulirang ina na naghirap. Sorry guys, masyado ako emotional. Ano? Ang sakit. Tapos, nagsikap na lang ako na magtrabaho. Hanggang sa tumagal ako doon hanggang sa nag-freelancer na ako guys. Sa ibang bansa, na sarili kong yun na pinagtuunan ko ng pansin yung sa aking trabaho kasi bigo ako sa pangarap ko sa aking mga anak. Tapos, nung nag-freelancer na nga ako, umupa ako ng sarili kong flat para lang, siyempre pag freelancer ka, wala kang amo, kundi yung sponsor ko sa visa ako nagbibigay doon ng pinakang sweldo. Monthly ako ang nagbibigay sa sponsor ko sa visa kasi ginagamit ko yung pangalan niya para maging freelancer ako. So ako nagbabayad at naging marami naman akong customer doon. So nagsiservice ako. Malakas ang kita ko doon kaya sa awa naman ng Panginoon, nakabili ako ng lupa at nakapagpatayo ako ng bahay. Pero hindi pa rin ako naging swerte sa buhay sa pag-iipon ng pera kasi lahat sila sinusuportahan ko kahit na sila may asawa na, kasi nakapag-asawa naman sila nang wala rin sinabi yung mga napangasawa nila. Ako pa rin ang nagsusuporta sa kanila. Kaya nung nakapagpagawa naman ako ng bahay, bali 2 building yung pinagawa ko, 2 bahay. Nakabili ako ng lupa 2011. Nung pagkabili ko ng lupa 2011, bumili na din ako, nagpagawa na rin ako ng bahay kasi malakas na ang kita ko noon sa beautician, all around ako. Yun, pinagawa ko na yung bahay na para sa akin. At yun, guys, bumangon ako kasi pumasok yung anak ko. Minsan maakyat dito yun sa ano ko. Umiiyak ako. Tinatanong niya ba't ako umiiyak. So that's all for now, and thank you for watching. See you for my next vlog, and I hope subaybayan nyo ang aking life story. Marami pa siyang karugtong na nangyari rin sa buhay ko nung nandito na ako sa Pinas. So for now, thank you for watching. I love you all.